hindi ata magpapatinag sa mga bansang kanyang gustong agawan ng teritoryo, mga kababayan. At eto, mga kababayan ko, hindi lang pala Pilipinas ang plano niyang angkinin ng mga lupa, mga kababayan, napakagaling! Ibang klase talaga ang lolo niyon, China. Gumagawa talaga ng eksena, mga kababayan. Ganyan na ba ngayon ang sistema sa bansa natin? Well, mga kababayan ko, gusto ko pong malaman ninyo, pag-usapan natin to. Ito ang isa sa mga kanilang inaagaw na teritoryo, mga kapatid. Eto, mga kapatid, pakita ko po sa inyo, mga kababayan. Eto, mga kababayan ko, inyong makikita sa inyong mga cellphone screen at TV screen, mga kababayan, ang isang mapa. Mapang ginawa na naman ng karatig bansa natin at China. Ang sabi daw dito, ito pala mga kababayan ko, nakaraan lamang ay naglabas sila ng 10-9, mga kababayan ko, na dati ay 9-9, mga kababayan ko. Ito po mga kababayan ko, nag-expand na po ang China, mga kababayan ko. At ito, pati Vietnam, Malaysia, Brunei, Pilipinas, Taiwan, sakop na rin po sa 10-9 lang China, mga kababayan. Handa na ba kayong maging Chinese citizen, mga kapatid? Ito po naglabas sila ng isang storya. Naaalala nyo po, mga kababayan ko, noong panahon po na yan na inilalaban ng Pilipinas ang sa arbitration, yung ating karapatan bilang isang may-ari at pag-aari natin ang sinasakop ng China. Mga kababayan, kagaya ng Mystic Reef and Ayungin Shoal. Mga kababayan, na kinukubkob nila. Eto, mga kababayan ko, karapatan ninyong malaman ito, mga kapatid, dahil napapanahon. Mga kababayan ko, alam nyo ba, mga kababayan, na sa nilabas nilang 10-10 line ng China sa kanilang anibersaryo ng military anniversary, mga kababayan, sakop na rin po nila ang Vietnam at ilang parte ng Malaysia, pati Brunei. Ultimo ay tang Sabah, mga kababayan. Dahil sa tumitinding tensyon dito, mga kapatid, gusto ko pong ipaalam sa inyo na gumagawa talaga sila ng paraan. Hindi na to pambubuli lamang, mga kababayan ko, kundi pag-angkin na po ng soberenya ng isang bansa, mga kababayan ko. Pag-angkin na po ng karapatan ng bansa na to ang kanilang kinukuha, ang kanilang gustong sakupin. Biruin nyo, mga kababayan ko, hindi rin po nakaligtas dito sa China itong karatig bansa nila. Ultimo ang India, ang Vietnam at ang Russia, nakapartner mismo ng China, ay hindi rin po nakaligtas na kiniklaim nitong mga Chinese, mga kababayan ko. Because of this 10-dash line na nilabas ng China, mas malawak po ang masasakop nitong mga Chinese, itong inchik na pinamumunuan ni Xi Jinping, mga kababayan ko. Mas malalim. Tanong nga dito, mga kababayan ko, nagkaroon ako ng konting pagmimilay-milay. Nagkaroon ako ng konting pagmimilay-milay dito sa problema na to. Bakit nga ba gustong-gusto ng China na makuha itong 10-dash line? Mga kapatid, opo, bakit nga ba? Ako po'y napapaisip, hindi lang po sa ating seguridad sa bansa, hindi lang po sa atin. Bagkos, mga kababayan ko, alam ko na ang gagawin ng China ay meron din silang pakay sa ating lamang dagat, mga kababayan. Ngayon pa lamang po, mga kababayan ko, ngayon pa lamang po ay nangangamba na po ako kapag ang China ay tuluyan pang nag-expand, tuluyan pa pong nang angkin, tuluyan pa pong gumawa ng kanilang mga maling paraan o pamamaraan, mga kababayan ko, maling pamamaraan ng kanilang pambubuli, ay medyo lilihis na po, mga kababayan ko, ang aking pananaw sa kanilang ginagawa. Mga kapatid, alam natin ang China na hindi na sapat sa kanila ang kanilang
What we call this, ang kanilang lamang dagat na nakukuha o sa kanilang karagatan. Kaya nag-e-expand din sila. Isa to sa kanilang mga target. Ang ibabahagi ko sa inyo, yung kanilang mga tina-target, mga kababayan. Ito po, mga kapatid, bagong balita po ito, mga kababayan ko. Ito po ang nangyari kamakailan lamang. September 15, nasa 40 na po, mga kababayan. Ito, Diyos ko, ako po'y nakakabag na, mga kababayan ko. Tingnan nyo po itong balita na to, mga kapatid. Ayan. As of September 15, nasa 40 Chinese fishing vessels ang namataan sa Russell Reef, mga kababayan ko. Tingnan nyo po AFP. Ayan AFP tuloy. Tama, AFP. Binabantayan ang kondisyon ng corals sa corals. Presensya ng Chinese vessel sa Russell Reef. Yan nababahala ang Western Command Armed Force of the Philippines sa presensya ng mga Chinese Maritime Militia vessel at sa coral harvesting. Yan, nako, ito na, mga kababayan ko. Sabi na nga ba hindi ako nagkakamali. Coral harvesting, mga kababayan ko, sa Russell Reef na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay Western Commander Vice Admiral Albert Carlos, wala ng coral reef sa Russell Reef matapos isagawa nilang ang survey noong July. Mga kababayan, ayan na. Ito po yung mga Chinese militia na tinatawag natin. Kayo ba, mga kababayan ko, naniniwala kayo na Chinese militia to? Mga kapatid, for how many years o how many months nag-i-stay to doon sa isla? Mga kababayan ko, hindi ako maniniwala na mga fisherman itong mga to. Hindi ako maniniwala na fisherman itong mga to. Alam niyo kung ano theory ko dito? Mga Chinese military ang nandito. Hindi ako makampante na Chinese militia, no, mga kababayan ko. Hindi po ako maniniwala, mga kapatid. Dahil one time na may hinabol ng yung ating Coast Guard, mga kababayan ko, nung time na magre-resupply sila. Isa rin po yung mga yan sa mga humaharang doon. At ito pa nakakagulat, mga kababayan ko. Hindi lang po lupain natin o hindi lang po karagatan natin ang target ng mga incheck. Ang target nila yung ating yamang dagat. Alam nyo po ba yung Russell Reef na yan, mga kababayan ko, ay ito na po ang itsura. Papakita ko po sa inyo. Nakakakabag tignan, mga kababayan ko. Nakakalungkot mang isipin na ganito na po ang itsura niya ngayon. Pagkatapos po ng kanilang exploration ng China, ito na po yung bumungad. Mga kababayan, ganito po ang ginagawa ng China sa ating karagatan. Nawawala po yung mga corals natin. Nawawala po yung tirahan ng ating mga isda. Sinisira po nila. Kung di man po nila kukunin yung kukunin, gagawing makukuwang yaman, mga kababayan ko, nakakalungkot na isipin, ito na po ang resulta niyan. Alam niyo po ba, bago tumubo ang isang coral reef sa isang dagat o sa isang lugar o paksa o portion ng dagat, napakaraming taon ang ating bibilangin bago po natin mapatubo yan. Kung mapapansin nyo po ito, yung nakikita nyo sa araw, yan pong parte na to, bago po tumubo ito, taon po, mga kababayan. Ilang taon po ang bibilangin natin bago mapaganda at magkaroon ulit ng tirahan ang ating mga isda. Nakakalungkot man pong isipin, mga kababayan ko, kung mapapansin natin, ito po yung ating mga Coast Guard. Ito, kuhay po ito ng Western Command sa Russell Reef, kung saan suspetsya nila na Chinese military militia Chinese military militia vessel ang nag-harvest ng mga corals sa nagsasabing sa katubigan na anilay naglipa na ang mga Chinese vessel. Nakakalungkot, mga kababayan.
Sarili nating bansa, sarili nating pag-aari, soberenya natin ang nananatili pero makikita nyo, tahasan tayong binabastos ng China, mga kababayan ko. Tahasan pong binabastos. Alam nyo ba, yung 10 dash line na nilalabas nila ngayon na yan ay sobrang unethical. Noon, 9-9 line lang ang nilalabas nila. Yung kiniklaim nila. Dahil sa 9-9 line, ang sabi nila, theory nila, kanila ang West Philippine Sea. China Sea daw ang tawag dyan. Sa kanila daw yan. Hindi daw pag-aari ng Pilipinas, hindi daw pag-aari ng Vietnam, Brunei at Malaysia kung ano pa ang nagkiklaim dyan. Sabi nila, pag-aari daw nila yan at wala daw pwedeng umangkin doon dahil yan 9-9 line daw noon nga ipinaglalaban nila, mga kababayan ko, mga kapatid, ay historical. Historical naalala ko yan, hindi ko nakakalimutan yan. Historical daw yun. So ibig sabihin ba nito, China, yung 10-10 line na inyong sinusulong, yan po ba ay isang historical pa rin? Mga kababayan ko, doon ako napapaisip historical pa rin ba yung 10-10 na sinasabi nyong line, mga kababayan? Doon kayo magtaka ngayon. Doon kayo mapaisip. Doon kayo magkaroon ng theory. Yan bang ginagawa ng China? Yung pang-aangkin ba ng China? Sa tingin ko po, mga kababayan, based dito sa aking theory lamang, ay hindi na po ito history, hindi na po ito masasabi natin na hindi na po ito masasabi ko na what we call this, nasa dulong dila ko na nasa history ng kanilang bansa. Ito po itahasang pang-aangkin na sa soberenya ng mga bansang kanilang binubuli. Iyon po ang aking nakikita dito. Yun po ang aking sense. Kasi mga kababayan ko, ang pakay hindi lang naman basis ang pakay ng China diyan. Kung ano pa ang kanilang mapakikinabangan diyan na mineral na pwede nilang pakinabangan at madala sa kanilang bansa. I know China is one of the best o magaling magluto ng kanilang mga seafood dishes, mga kababayan ko. If I'm not mistaken, kahit nga yung suso, kahit nga yung scallops, mga kababayan ko, pinakain nila yan. Kahit nga yung mga, basta seafoods, mga kababayan ko, kinakain ng mga Chinese yan, mga kababayan. Kaya hindi na ako magtataka yung bandang karagatan ng China sa harapan nila, sa baba ng Guangzhou, mga kababayan ko, ay nauubos ang mga parte na yan. Yun ang nakakalungkot dito. Ang tingin ko dito, wala na silang mamina doon, wala na silang makuha doon, kaya ngayon ang gagawin nila, magsasakop sila ng bansa. Sana gawan ng government or mapansin ng Estados Unidos yung kanilang itong ginagawa nitong what we call this, tong ginagawa nitong ng China. Kasi alam niyo, mga kababayan ko, ang thinking nila, we are the most powerful country sa panahon ngayon. Kami ang pinakamalakas. Yun ang thinking na nila Kaya kaya nila tayong bulihin ng bulihin. Kaya kaya na tayong tapakan ng tapakan. Ayan ang nakakatakot at nakakagulat na pwedeng maging sa dulo dila ako. Pwede nilang gawin sa bansa natin. Ako hindi ako natatakot for kung magkaroon ng giyera because I know President Bongbong Marcos is ready. And hindi tayo uurungan at hindi tayo ipapahiya ng Estados Unidos at hindi rin tayo ipapahiya ng ating gobyerno. Alam ko may plano ang Pangulo kaya napapansin ko naman kung gaano na nagpapalakas ngayon ang AFP, kung gaano nagpapalakas ngayon ang ating sandatahang lakas at napapansin naman din yun. Pero sana nga lang mga kababayan ko, ito lang hiling ko, sana lang wag nang i-broadcast yung mga kagamitan ng ating gobyerno. Wag na sanang i-broadcast sa social media yung mga gamit natin na modern na pwedeng magamit sa pandigma. Wag na sanang i-broadcast. Alam mo, sa totoo nga lang, narinig ko kay Senator Amy Marcos, bakit daw bino-broadcast yung ating mga kagamitan. Nagugulat daw ang Israel.
bakit daw nabo-broadcast. Pero sana mga kababayan ko, kung anong meron man sanang dumating sa atin na kagamitan na advance mga kababayan, wag na nating i-broadcast. Kasi mas mga kababayan, mas makakabuti po yun at hindi tayo mapaghahandaan ng kalaban natin. Basta ako, for me, mga kababayan ko, ito pong ginagawa ng China ay mariin ko rin pong kinukundi na sa aking channel na ako po ay nagsasabi rin sa inyo na hindi rin po ako pabor sa ginagawa nila sa ating katubigan. Hindi rin po ako pabor sa ginagawa nilang pambubuli sa ating bansa. Hindi rin po ako pabor, mga kababayan ko, sa ginagawa nilang panglalapastangan sa soberenya ng Pilipinas, mga kababayan.